Nakaupo si Marisol sa sahig ng pasilyo ng minana niyang bahay. Hawak-hawak ang sobre na puno ng sulat kamay ng kaniyang ina. Nag-aligaligid ang alikabok sa liwanag na hapon na tumatahak sa mataas na mga bintana. Isang buwan na walang tao ang bahay mula nang pumanaw ang kaniyang ina at ngayon ay opisyal na itong pag-ari ni Marisol. Sabihin mo sa asawa mo at sa pamilya niya na nagmana ka ng malaking utang. Binasa niya ulit ang mga salita. Bakit? Anong utang? Buong buhay na nagtatrabaho ang kaniyang ina bilang doktora, magtitipid, mamumuhay ng simple. Ang bahay na ito sa gitna ng lungsod ay katumbas ng isang kayamanan. 3 silid na may tanaw sa makasaysayang boulevard, mataas na kisame at niyog-niyog na sahig na gawa sa kahoy na nara. Dito lumaki si Marisol. Bawat sulok ay puno ng alaala. Nagvibrate ang telepono sa kaniyang bulsa. Ang asawa. 3 beses na tumawag si Ramon sa loob ng 1 oras. Kumusta na? Ano na ang nangyari doon? Maingay ang kaniyang boses, puno ng pagmamadali. Natanggap ko na ang mga dokumento. Oo, naisayos na lahat, sagot ni Marisol habang tinitiklop niya ang sulat pabalik sa sobre. Magaling. Pakinggan mo, kausap ko ang mga magulang ko. Sabi nila, ang ganitong bahay ay maaring ibenta ng hindi bababa sa 5 milyong piso baka higit pa. Isipin mo, mabibili natin ng bagong tsondo sa Bonifacio Global City at ang natitira Ramon, sandali. Ano, intindihin mo na, Marisol, hindi na natin kailangan ang bahay na ito. Ibenta natin, hatiin ang pera, at saka tayo mabubuhay ng maayos. Tahimik si Marisol, hatiin. Napagdesisyonan na niya ang lahat. Pupunta ako diyan pagkatapos ng 1 oras. Pag-usapan natin ang nga detalye. Hindi na naghintay ng sagot si Ramon. Gusto ring makitang nanay at tatay ko ang bahay. Sa huli, tumulong sila sa atin ng mag-asawa tayo. Naalala mo? Naalala niya, 5 taon na ang nakakaraan. Talagang nagbigay ng pera ang mga magulang ni Ramon para sa kasal, isang simpleng kasal sa reception hall ng kanilang munisipyo para sa 60 panauhin. Mula noon, palagi itong binabanggit sa bawat pagkakataon. Ibinaba ni Marisol ang telepono at muling tumingin sa sulat. Hindi basta-basta gumagawa ng anuman ang kaniyang ina. Isa siya sa nga taong laging nag-iisip ng maraming hakbang sa hinaharap. Nang maghanda si Marisol na ikasal kay Ramon, tahimik ang kaniyang ina, subalit mababasa sa mga mata nito ang pag-alala. Sigurado ka ba? Tanong nito noon. Mahal ko siya, sagot ni Marisol. Hindi na nagdagdag ng salita ang ina, ngunit dumating sa kasal na may ngiting pinilit. Tumayo si Marisol at lumakad patungo sa silid ng kaniyang ina. Lahat ay naiwan ng buo at hindi nagalaw. Aklatan hanggang kisame, lumang aparador na may malaking salamin, kama na maingat na nakabalot ng bedsheet na kulay garing. Sa tabi ng kama ay may larawang nakapatong. Si Marisol sa kaniyang unipormeng paaralan, nakangiti, yakap ang kaniyang ina. Binuksan niya ang drawer ng writing desk. Mga dokumento, maingat na nakaayos sa mga folder. Lagi nang maayos ang kaniyang ina. Nagsimulang tumingin si Marisol sa mga papel titulong bahay, mga medical na record, lumang na resibo, at doon nakita niya ang hiwalay na folder na may nakasulat na para kay Marisol. Sa loob ay ilang dokumento. Ang una ay isang testamento, opisyal na napatunayan ng notaryo, kung saan ang buong bahay ay magiging eksklusibong pag-ari ni Marisol bilang personal na ari-arian na hindi maaring hatiin sa kaso en diborsyo. Ang ikalawang dokumento ay nakpabilis ng tibok ng kaniyang puso. Ito ay kopya ng prenuptial agreement nila ni Ramon. Naalala ni Marisol na 5 taon na ang nakakaraan, pumirma sila ng papel sa notaryo. Sinabi ni Ramon noon na formalidad lang ito, karaniwang prosedura. Naktiwala siya at hindi na nakbasa ng buong teksto. Ngayon, binabasa niya ang bawat salita. Ang lahat ng ari-arian na makukuha sa loob ng kasal ay tinuturing na pinaksamang pag-ari ng mag-asawa sa pantay na bahagi.
Ang lahat ng ari-arian na matatanggap ng isa sa mga asawa sa pamamagitan ng pamana ay itinuturing ding pinagsamang pag-ari at maaring hatiin sa kaso ng annulment ng kasal. 3 beses na binasa ni Marisol ang huling talata. Ibig sabihin nito, kung mag-annul siya ang kasal kay Ramon, may karapatan siya sa kalahati ng bahay kahit na minana niya ito mula sa kaniyang ina. Ang ganitong kontrata ay bihira at karaniwang ginagawa para sa kapakanan ng mas mayamang partido. Si Ramon noon ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, samantalang isa siyang simpleng accountant na bayad ang mga magulang ni Ramon ng mahal na abogado, hindi siya nagsuspetsa, nanginik ang kaniyang mga kamay. Kaya pala, sa lahat nagapanahon. Sa ilalim ng prenuptial agreement ay may isa pang papel, isang printout ng palitan ng mensahe. Nakilala ni Marisol ang numero ni Ramon. Ang mensahe ay may petsang 2 buwang nakakaraan nang nakahiga ang kaniyang ina sa ospital. Sabing ng nga doktor, 1 buwan na lang ang ina ni Marisol. Ang bahay ay automatikong mapupunta kay Marisol. Tapos, ano ang gagawin? Tapos ibebenta natin. Nakita mo ang prenup na ginawa natin. Kalahati ay akin ayon sa batas. Matalino ka, anak. Lagi kong sinasabi na mag-isip ng mabuti. Si Marisol ay hindi na matatandaan kung ano ang pinirmahan niya. Nagtitiwala siya sa iyo. Lumukmok si Marisol sa upuan. Lumabo ang silit sa harap ng kaniyang mata, kaya alam niya. Hinihintay niya ang kamatayan ng kaniyang ina. Nagplaplano para makuha ang kalahati ng bahay. At alam ng mga magulang niya, ang huling dokumento sa folder ay ulat ng isang pribadong investigador. Nagpaupa ang kaniyang ina ng investigador, mga larawan, petsa, address. Si Ramon ay nakikipagkita sa ibang babae sa loob ng 1 taon at kalahati, regular, tuwing Miyerkules at Biyernes. Mas bata ang babae at nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Hindi gumagalaw si Marisol. Nakatitik sa mga larawan. Si Ramon ay humahalika sa estranherong babae sa labas ng gusali. Si Ramon ay hawak kamay sa babae sa isang coffee shop sa Makati. Si Ramon ay pumapasok kasama ang babae sa isang hotel sa Ortigas. Sa lahat ng panahon, alam kaniyang ina. Nalaman ng kaniyang ina ang lahat. Nangalap ng patunay at iniwan ang lahat dito. Ngunit bakit ang sulat tungkol sa mga utang? Muling binuksan ni Marisol ang sulat ng kaniyang ina. Ngayon ay, naiintindihan na niya. Nais ng kaniyang ina na magsinungaling siya kay Ramon at sa kaniyang pamilya tungkol sa mga utang para umurong sila at huwag na silang makaroon ng pahahabol sa bahay. Ngunit hindi ito sapat. Ang prenuptial agreement ay nagbibigay pa rin kay Ramon ng karapatang makakuha ng kalahati sa kaso ng annulment. Kung sasabihin lang niya ang tungkol sa mga utang, maaring hindi maniwala si Ramon at maaring humingi ng patunay. Muling binuksan ni Marisol ang folder at natagpuan ang isa pang sobre, nakatago. Nakasulat dito, buksan kung magpasya kang kumilos. Pinunit niya ito. Sa loob ay isang detalyadong instruksyon sa sulat kamay ng kaniyang inalistahan ng mga kontak ng mga abogado, ilang karagdagang dokumento at isang flash drive. Sa isang piraso ng papel ay nakasulat, "Anak ko, kung binabasa mo ito, naintindihan mo na ang lahat. Patawarin mo ako na hindi ko ito sinabi sa iyo ng maaga. Gusto kong makita mo ang katotohanan ng ikaw mismo." Sa flash drive ay mga recording ng mga pag-usap ni Ramon sa kaniyang mga magulang at sa babaeng iyon. Naglagay akong book sa kaniyang kotse. Patawad. Alam ko ito ay hindi tama, ngunit hindi ko makita na ginagamit kaniya. Ang nga abogadong nakalista ko ay tutulong sa iyo na ipawalang bisa ang prenuptial agreement. Ito ay ginawa ng may mga paglabag, nilinlang ka nila. Ang bahay ay magiging ganap na iyo ngunit una, gawin ang nakasulat ko sa sulat. Sabihin mo tungkol sa mga utang. Hayaan silang ipakita ang kanilang tunay na mukha. Hayaan mong makita mo ang kanilang reaksyon ng ikaw mismo. At pagkatapos, kumilos. Lagi akong kasama mo, si Nanay. Iniyakap ni Marisol ang sulat sa dibdib niya. Dumaan ang luha sa kaniyang nga pisngi, ngunit hindi ito luha ang kalungkutan, ito ay pasasalamat.
Pinangalagaan siyang kaniyang ina kahit matapos ang kamatayan. Tumingin siya sa orasan. Darating si Ramon at ang kaniyang mga magulang sa loob ng 20 minuto. Pinunasan ni Marisol ang kaniyang luha. Maingat na tinipon ang lahat ng dokumento pabalik sa folder at isinilid ito sa kaniyang bag. Pagkatapos, lumabas siya sa pasilyo, kinuha ang kaniyang telepono at binuksan ang recorder. Itinuro siyang kaniyang ina na maging maingat. Eksaktong 18 minuto ang lumipas nang tumunog ang pintuan. Binuksan ni Marisol ito. Sa pintuan ay nakatayo si Ramon at sa likod niya ay ang kaniyang mga magulang si Senyora Aurora at si Don Ernesto. Tatlo silang ngumingiti, ngunit sa kanilang mga mata ngayon ay nakikita ni Marisol ang hindi niya nakita noon. Kasakiman, kumusta na, tagapagmana. Niyakap siya ni Ramon at pumasok sa bahay. Ipakita mo na ang palasyo mo. Sinalubong sila ni Marisol sa pasilyo na parang walang nangyari. Unang pumasok si Ramon. Kasunod si Senyora Aurora na nakasuot ng mamahaling terno at si Don Ernesto na may folder ng madokumento sa ilalim ng kanyang braso. Tahimik na nanggisi si Marisol sa kaniyang sarili. Malinaw na nakahanda sila. Marisol anak, agad na lumapit si Senyora Aurora para yakapin siya. Isang yapos na pakiramdam ni Marisol ay peke. Paano ka nakakayanan? Napakalaking pagkawala. Kabababa mang loob mo. Pinayagan ni Marisol ang kanyang biyanang yakapin siya habang ang telepono sa kaniyang bulsa ay patuloy na nagtatala. Sadya niyang suot ang blazer na may malalim na bulsa. Salamat sa pagdating ninyo, sabi niya sa patag na tinig. Pumunta kayo sa kusina, magluto ako en nagape. Anong kape? Pumasok na si Ramon sa mga silid, tinitignan ang bahay na may tingin ng isang taga-suri. Marisol, bago pa ang renovasyon dito at bago pa ang lahat ng kasangkapan, hindi nagpapahinga ang iyong ina. Tahimik na pumunta si Marisol sa kusina. Sumunod sila sa kanya at hindi nagtagal ay nakaupo na ang lahat ng apat sa malaking dining table. Patuloy na nangumbaba si Senyora Aurora tungkol sa yumaong ina, ngunit nakita ni Marisol kung paano sumasakla ang mga mata ng babay sa mamahaling appliances at tiles. Marisol, nagsimula si Don Ernesto na dumaan sa usapan. Ang bahay ay may tingin sa Rizal Park, tama ba? Oo. Tumango si Marisol, minaal NAGA king ginaang lugar na ito. Marisol, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Lumapit si Ramon. Nakipag-ugnayan na ako sa isang real estate agent. Ineestima niya ang bahay sa 5 milyong piso. Maaari nating ilista itong gayong linggo. Humigop si Marisol ng kape, binibigyan silang pagkakataon na magsalita. Simple ang payong kaniyang ina, hayaan silang ipakita ang kanilang sarili. Ibenta, kailangan ba? Nagpakita siyang pagtataka. Nagpalitan ng mabilis na tingin si Ramon at si Senyora Aurora. Marisol, anak, naintindihan mo ba kinuhang biyena ang kaniyang kamay? Ang 5 milyong piso. Kayo ni Ramon ay mabibili ng isa pang magandang tsondo at ang natitira. Magbubukas kami ng sariling negosyo, dagdag ni Ramon. Matagal ko nang gusto ang sarili kong kumpanya. Marisol, pagkakataon na ito. Ngunit ito ay bahay ng aking ina, nginiwi ni Marisol. Nakatira siya dito ng maraming taon. Maging praktikal ka, Marisol. Ibinaba ni Don Ernesto ang kaniyang folder sa mesa. Hindi mo maaring mapanatili ang 2 bahay, condominium dues, buwis, at ayon sa batas, ang kalahating ang pamana ay pag-ari ni Ramon. Naruna. Naramdaman ni Marisol ang lahat ng bagay sa loob niya ay sumiksik sa galit, ngunit nanatiling tahimik ang mukha niya. Kalahati, ulit niya. Bakit naman? May prenuptial agreement tayo. Kinuha ni Ramon mula sa folder ng kaniyang ama ang pamilyar na dokumento. Naalala mo, klaro ang nakasulat doon. Ang lahat ng ari-arian na nakuha sa kasal, kasama ang pamana, ay nahahati ng pantay-pantay. Kinuha ni Marisol ang dokumento, nagpanggap na maingat na binabasa. Sa katunayan, alam na niya ang bawat salita. Hindi ko maalala na may nakasulat doon tungkol sa pamana, nagbulong-bulong siya. Ngunit pinirmahan mo ito, Marisol.
Ngumiti ng mapagmata si Senyora Aurora. Lahat ay legal. Pumunta pa kami sa notaryo nun. Naalala mo? Oh, naalala ni Marisol. Naalala niya kung paano sila nangumbinsi na pumirmang formalidad lang na ito ay standard procedure. Mahal niya nun si Ramon, naktiwala siya, hindi na binasa ang maliit na titik. Kaya kung ibebenta natin ang bahay, ang kalahating ang pera ay magiging kay Ramon, kumpirma niya, formal na uo. Kinuha ni Ramon ang kaniyang kamay, ngunit pamilya tayo, magkasama nating gagamitin ang pera, bibilhin ng mas magandang tahanan, magsisimula ng negosyo. Alasan naru, bibilhin ng mas magandang tahanan. Si Ramon ay nakakita ng opisina sa Ortigas, hindi nakapagpigil si Senyora Aurora. Magandang lugar, hindi mahal, at tutulungan namin kayong irenovate. Tumango si Don Ernesto, ngunit napansin ni Marisol ang mabangis na liwanag sa kaniyang nga mata. Hinihati-hati na nila ang pera. Sandali lang, inilayo ni Marisol ang sarili mula kay Ramon. May sasabihin ako sa inyo. Nagalerto ang tatlo. May pamana ang nanay ko sa akin bukod sa bahay. Ibinaba ni Marisol ang kanyang tinik, nagpapakita ng kahihiyan. May mga utang pala. Sumabit ang katahimikan. Unang nakabawi si Ramon. Anong nga utang? Malaki. Kinuha ni Marisol mula sa bulsa ng kanyang blazer ang tiklop na papel, isa sa mga nahanap niya sa sobrang ng ina. Ito ay tunay na dokumento, listahan ng nga medikal na gastusin sa huling taon ng buhay ng kaniyang ina. May sakit ang nanay ko. Mahal ang pagpapagamot, maga chemotherapy. Pribadong ospital sa Makati, kumuha siyang magapautang. Hinagap ni Ramon ang papel. Lumapit si Senyora Aurora para basahin sa balikat niya. 230,000 piso. Sumirit ang tinik ni Ramon. Marisol, biro ka ba? Nalaman ko lang ngayon. Ibinaba ni Marisol ang kanyang nga mata. May sulat dito mula sa bangko. Ang utang ay mapupunta sa tagapagmana, iyon ay ako. Sa inyo ni Ramon. Mabilis na nagwasto si Don Ernesto. Kung pinaksamang pamana ang lahat, pinaksamang utang din ang lahat. Namutla si Senyora Aurora. Ernesto, ano ang sinasabi mo? Hindi pumirma si Ramon sa anumang pautang. Ngunit ang prenuptial agreement ay sumasaklaw din sa mga utang. Tumingin si Marisol sa kanila na may inosenteng mata. Hindi ba? Sinabi mo mismo na lahat ng ari-arian na nakuha sa kasal ay nahahati ng pantay. Kaya ang mautang din. Nakita niya kung paano sila naktitik sa isa't isa, kung paano lumitaw ang takot sa kanilang mamata. Hinawakan ni Don Ernesto ang prenuptial agreement, mabilis na binabasa ang mga pahina. Dito, hindi specifically nabanggit ang mga utang, nagbulong-bulong siya. Ngunit hindi rin sinabi na hindi kasama ang mga utang. Nagangat ng balikat si Marisol. Ipinaliwanag ng abogado sa akin kanina. Kung pinaksamang pamana ang lahat ayon sa kontrata, ang nga obligasyon din ay pinaksamang-sama. Lohikal ba, Ramon? Marisol, ang bahay ay nakakahalaga ng 5 milyon. Ibebenta natin, babayaran ang mautang, at may matitira pa. Nagpagal ng ulo si Ramon. Hindi ganun kasimple. Nakuha ulit ng dokumento si Marisol. May buwis pa sa pamana, bayad sa notaryo, nga atraso sa condominium dues ng loob ng 3 buwan. Hindi pa nakabayad ang aking ina. At may isa pang pautang na nahanap ko sa kaniyang mga papel para sa pagpapaayos ng bahay. Ibinaba niya ang listahan sa harap nila. Tunay ang mga numero, ngunit maingat na pinili. Sa kabuuan, halos 400,000 pisong mautang ang lumitaw. 400,000, sumirit ang tinig ng biyena. Paano maaring meron siya ang ganong kalaking utang? Maayos na trabaho niya. Umangat ng balikat si Marisol. Pinipigilan ang pagpapakitang natatawa. Mahal ang pagpapagamot. Mga eksperimental na gamot, mga dalubhasang doktor. Mga pautang, ulit ni Don Ernesto, at ang kanyang mukha ay naging maputlang-putla. Maaring may iba pang mga utang sa mga kasamahan niya, sa mga kaibigan. May mga sulat pangako, hindi ko pa nababasa ang lahat. Ito ay kasinungalingan, ngunit napakasarap. Pinanot ni Marisol habang tinutunaw ni pamilya ni Ramon ang impormasyon. Kaya maaring 5,600,000 bulong ni Ramon. Tumingin siya sa kaniyang ina.
pagkatapos sa kanyang ama. At kung maabot ang higit kaysa sa halaga ng bahay, kailangan ko ring bayaran mula sa sarili kong pera. Totoo ka ba? Napadako sa kaniyang upuan si Don Ernesto. Malaking panganib ito. Marisol, lumingon siya sa kanya. Hindi mo ba maaring, kunin ang lahat sa iyong sarili, ang pamana, ang mautang. Babaw-bawin ko ang aking karapatan sa aking bahagi. Naruna. Iyon mismo ang hinihintay niya. Bawin, bulalas niya, ngunit ang prenuptial agreement. Maaring lampasan ang kontrata, mabilis na nagsalita si Ramon. Susulat ako ang opisyal na pagtanggi sa aking bahagi en pamana, notaryadong patunay, at ang lahat ay magiging iyo, ang bahay, at ang mga utang. Ramon, siga ni Senyora Aurora, naisip ko na, nanay. Ayokong gumastos ng buhay ko sa pagbabayad ng utang ibang tao. Tumayo si Marisol at lumapit sa bintana. Sa labas ay nakita niya ang lungsod, ang kaniyang lungsod. Ang tanawin na pinakaminahal ng kaniyang ina. Ang tanawin na nais niyang ingatan para sa kaniyang anak. Sige, bulong niya. Kung magsusulat kang opisyal na pagtanggi sa iyong bahaging pamana, ko kukuhin ang lahat. Totu Marisol, seryoso ka ba? Tumayo si Ramon, seryoso. Ngunit tama lang ang pagkakayos sa notaryo, may selyo, para walang hahawak ng susunod. Siyempre, tumango si Ramon. Bukas pa lang, hindi, sa Lunes na, pupunta na ako sa notaryo. Tumingin si Senyora Aurora sa kaniyang anak na parang unang beses siyang nakita. Ibinaba ni Don Ernesto ang ulo. Halos naawa si Marisol sa kanila. Halos napagdesisyunan na, sabi niya, ko kukuhin ang pamana at lahat ng kaunay na obligasyon. Ikaw ay malaya sa anumang paghahabol. At sa mga utang, kumpirma ni Ramon. At sa mga utang, sumang-ayon si Marisol. Umalis sila pakaraan ng 30 minuto. Patuloy na sinubukan ni Senyora Aurora na kumbinsihin ang anak niya, ngunit si Ramon ay matatag. Mas malakas ang takot sa mga utang kaysa sa kasakiman. Nang magsara ang pintuan sa likod nila, kinuha ni Marisol ang kaniyang recorder at pinahinto ang pagtatala. Pagkatapos ay binuksan niya ang numero na iniwan ng kaniyang ina sa mga papel nito. Hello, Attorney Consuelo, ito si Marisol. O anak ni Dr. Elena Santos. Lahat ay nangyari ayon sa kaniyang hula. Mayroon akong recording at bukas ay pupunta ang aking asawa para opisyal na bawin ang pamana. Pagkatapos niyon gusto kong mag-file ng annulment at ipawalang bisa ang prenuptial agreement. Patunay nga ang pagtataksil nandito lahat. Tinipon ng nanay ko ang lahat. Nagsalita siya habang sa dibdib niya ay kumakalat ang kakaibang pakiramdam, halong ginhawa, pasasalamat at naantaladong lungkot. Pumanaw ang kaniyang ina, ngunit nagawa niyang pangalagaan ang kaniyang anak, ipakita sa kanya ang katotohanan, at bigyan siyang lahat ng kinakailangang kasangkapan para sa kalayaan. Walang mautang, may bahay lang, kalayaan, at bagong buhay na nagsisimula ngayon. Tinanggap siya ni Attorney Consuelo Reyes sa sumunod na araw. Seryoso ang tanggapan, may itim na kahoy, mga bookcase na punong nga batas, mga plaka sa dingding na nagpapatunay ng 30 taon ng karanasan. Inilabas ni Marisol sa mesa ang lahat ng nahanap niya sa kahang kaniyang ina, ang prenuptial agreement, ma-printout ng mensahe, ma-larawan, ang dis na may ma-recording, maingat na tiningnan ng abogado ang madokumento ng tahimik. Paminsan-minsang gumagawa ng tala sa kanyang notebook. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha, profesional, sa wakas ay itinuan niya ang kaniyang tingin. Ang iyong ina ay isang napakamaingat na babae, sabi niya, at napakatis. Ang pag-ipon ng ganitong katibayan ay trabaho ngang maraming buwan, 1 taon at kalahati, bulong ni Marisol, batay sa mga petsa ngang mga recording. Ang prenuptial agreement ay maari naming ipawalang bisa ng walang problema. Tinahip ngang abogado ang dokumento. Malinaw na mga palatandaan ng panlilinlang. Pinirmahan mo ito nang naniniwala kang ito ay karaniwang formalidad para sa mortgage.
Sinabi ni Ramon na kinakailangan ng bangko na ito ay insurance lang sakaling mag-annul para hindi mahahati ang utang. At nag-mortgage ba kayo sa huli? Hindi. Pagkaraan ngang isang buwan ay sinabi niyang nagbago ang isip niya na mas magandang mag-ipon muna. Tumango si Atty. Reyes habang isinusulat. Magaling. Klasikong paraan ng pandaraya sa pagpirma ng kontrata. Dagdag pa rito, mayroon tayong mamensahe kung saan direktang pinag-usapan ang plano para makuha ang pamana. Ito ay masamang intensyon. Ipapawalang bisa ng korte ang kontrata. Naramdaman ni Marisol ang parang naalis na bigat mula sa kanyang kaluluwa. At ang mga recording, tanong niya, legal ba ang maito? Gumamit ang nanay kong ngabog. Mga recording device, gray area, aminin NG, abogado. Sa teknikalidad, ang recording ng mga pribadong pag-uusap ng walang pahintulot ay paglabag. Ngunit sa isang sibilyang kaso, maaring tanggapin ng korte ang nga ito bilang katibayan kung nagpapatunay sila ng pandaraya. Ipapresenta natin ang mga ito bilang karagdagang katibayan, hindi pangunahin. Ang pundasyon ay ang kontrata mismo at ang mga kalagayan ng pagpirma nito, kasama ang iyong pahayag at ang mga mensahe. Kaya mananalunan tayo, may mataas na posibilidad now. Ngunit handa kang ang proseso ay magtatagal 3 buwan man lang at ang iyong asawa ay tiyak na kukuha ang abogado kapag nalaman niya ang nangyayari. Kumirot ang makamay ni Marisol. Pumirma na siyang pagtanggi sa pamana sa harap ng notaryo. Nagbabago ba itong anuman? Ngumiti ang Atty. Reyes sa unang pagkakataon sa buong pagpupulong. Nagbabago itong lahat. Kung voluntaryo siyang tumanggi sa kanyang bahagi, sinasangkot ang mautang na hindi umiiral. Ito ay teknikal na ang kanyang desisyon na ginawa batay sa impormasyong ibinigay mo sa kanya. Maaring sabihin niyang nilinlang mo siya ngunit maari siyang sanay naksuri, maaring humingi ng nga dokumento. Hindi siya naksuri. Problema niya iyon. Kaya ang bahay ay ganap na akin, ganap na iyo. At ipapawalang bisa natin ang kontrata ng retroaktibo para walang batayan siyang humiling ng kompensasyon. Kasama nito, magfa-file tayo anul mong kasama ang paghahati ang pinagsamang pag-ari. Mayroon ka bang pinagsamang ari-arian? Ang kotse ay nasa kanya. Ang bahay sa Laguna ay nasa mga magulang niya. Meron akong maliit na ipon mga 30,000. Hahati-hatiin ang kotse, ang bahay sa Laguna. Kung mapatunayan naming nag-invest ka para doon, mangalap kang nga resibo kung mayroon. At ang pakta taksil, tumingin ang abogado sa mga larawan. Moral na pinsala, maaring maghain ng hiwalay na demanda. Lumabas si Marisol sa tanggapan na may pakiramdam na unang beses siyang nakahinga ng malaya sa loob ng maraming araw, malinaw, legal ang plano. Lahat ay inisip ng kaniyang ina ng maayos. Ang kaniyang ina ay pumanaw, ngunit nagawa niyang pangalagaan ang anak niya, gabayan siya, pangalagaan. Nong dumating siya sa bahay, si Ramon ay nasa sala na may laptop, nagtatype ng isang bagay. Pumipito, bakit masaya ka? Tanong niya, inilalayo ang kanyang jacket. Wala, naisip ko lang na tama ang ginawa natin sa pagtanggi. Isipin mo, napakaraming problema sana ang mangyari doon sa mga utang. Tumango si Marisol habang pumupunta sa ref. Oh, mabuti't sumang-ayon ka. Sa pamamagitan ng paraan, isinara ni Ramon ang laptop. Tumawag ang nanay, nagtatanong kung maari silang tumulong sa mga utang mo kung masyadong mahirap. Nakakaantig no lube. Kinuha ni Marisol ang tubig, humigo para itago ang ngiti. Pasalamatan mo sila, kaya ko. Sigurado ka? 400,000. Seryoso iyon. Kaya ko, ulit niya, mas matatag. May mga ipon ang nanay ko, hindi ganon kasama lahat. Nakita niya ang isang bagay na kumislap sa kaniyang mata, interes, kabiguan. Malinaw na inaasahan niyang lalaban siya ng husto, lalapit para humingi ng tulong. Hihiya, sige, umangat ng balikat si Ramon. Ang mahalaga, mabuti tayo, tama, Marisol. Oh, tumingin siya sa taong ito, sa taong kasama niya sa loob ng 5 taon, natulog, nakpaplano.
mabuti tayo. Hindi niya narinig ang sarkasmo o hindi niya nais marinig. Ang susunod na 2 linggo ay lumipas sa kakaibang mainit na katahimikan. Pumunta si Marisol sa trabaho, umuwi, nagluto ang hapunan, nag-usap kay Ramon tungkol sa panahon at mga balita. Ngumiti siya, tumango, ginampanan ang papel ng asawa na nagtatagal sa mga pagsubok. Sa magabi, nang matulog si Ramon, naupo siya sa bahay kaniyang ina, ang kanyang bahay na ngayon at nag-ayos ng mga dokumento. Nahanap ang mga resibo para sa pagpapayos ng bahay sa Laguna. Ang kaniyang ina ay nag-imba ang lahat, kahit makupon ng 5 taong nakalipas. Nahanap ang mga pahayag na account na nagpapatunay na si Marisol ang nagbabayad ng karamihan sa mga gastusin ng pamilya sa nakalipas na 3 taon. Si Ramon ay kumikita ng maayos, ngunit ang pera ay nawawala sa isang dako. Ngayon ay naintindihan na niya kung saan napupunta ito, sa ibang babae. Inihay ni Attorney Reyes ang petition para sa pagpapawalang bisang prenuptial agreement. Pagkaraan ng 1 linggo, ang petition para sa annulment. 3 araw pa ay inihatid ng courier kay Ramon ang isang summons ng korte. Nasa trabaho si Marisol nang tumawag siya. Nanginginig ang boses niya, hindi sa takot, sa galit. Ano ba ito? Ano? Mahinahon ang tanong ni Marisol, lumayo sa mga kasamahan patungo sa bintana. Annulment, pagpapawalang bisa ng kontrata. Ano ka ba? Ang aming kasal ay tapos na, Ramon. Tahimik ngunit matatag ang kaniyang tinik. Matagal na tapos, hindi ko lang nakita. Dahil sa bahay ba ito, tumanggi naman na ako. Hindi dahil sa bahay. Nagsalita siya ng mahinahon ngunit matibay. Dahil kay Chrissy o ano ang pangalan niya yung makakasama mo sa loob ng 1 taon at kalahati. Isang mahabang katahimikan. Saan mo? Paano mo nalaman? Hindi na mahalaga kung paano. Mahalaga na alam ko. Lahat at ang tungkol sa kontrata rin. Bakit mo ito inilagay sa akin? Paano mo pinlano kasama ng iyong magulang na kunin ang pamana ng aking ina habang buhay pa siya? Marisol, pakikinig ka, lumabas ang maawaing tono sa boses niya. Hindi iyon ang akala mo. Huwag na. Ipaliwanag mo sa korte, sa iyong abogado. Wala na akong sasabihin pa sa iyo. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang kaniyang mga kamay, mabilis na tumibok ang puso, ngunit sa loob niya ay kumakalat ang kakaibang ginhawa. Nagsalita siya sa wakas, lahat ng naipong salita. Muling tumawag ang telepono. Si Ramon, itinulak niya ito. Muling tumawag. Isang tawag pa. Pinatay niya ang tunog at bumalik sa trabaho. Nang dumating si Marisol sa bahayng gabi, sa kanilang pinasamang apartment, wala si Ramon, ngunit nandun ang kanyang ina. Nakaupo si Senyora Aurora sa sala, nakakrus ang makamay sa dibdib. Bato ang mukha, malamig ang mga mata. Saan kayo nakakuhang susi? Tanong ni Marisol mula sa pintuan. Kay Ramon Maispar, matigas na sagot nito. Kailangan nating mag-usap, walang dapat pag-usapan tayo. Mayroon. Tumayo si Senyora Aurora. Gusto mo bang sirain ang pamilya dahil sa mga kalokohan? Kalokohan, ngumisi si Marisol. Kalokohan ang pagtataksil, panloloko sa kontrata. Huwag mag-imbento. Walang panloloko. Ikaw mismo ang pumirma. Sa ilalim ng maling dahilan. Napatunayan na. Walang napatunayan. Matakaw ka lang. Nakakuhang bahay at nagsisip na ikaw na ang prinsesa. Nakalimutan mo ang iyong asawa, ang iyong pamilya. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang baksa sahig tungkol sa pamilya. Seryoso ka? Kayong ama't anak ang nag-usap kung paano hatiin ang pamanang aking ina habang buhay pa siya. Kayo ang nagutos sa kanya na itulak sa akin ang mapanlinlang na kontrata at sasabihin mo sa akin ang tungkol sa pamilya. Namutla si Senyora Aurora. Saan mo? Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi na mahalaga. Mahalaga na mayroon akong katibayan. Lahat ng mensahe, lahat ng recording, lahat. Muling umupo ang babae. Nawala ang kaniyang kumpiyansa. Ano ang gusto mo? Bulong niya. Pera? Umiling si Marisol. Gusto ko niya annulment at katarungan. Iyan lang.
Isinara ni Marisol ang pintuan sa likod ng galit na Senyora Aurora at sumitsang siya. Nararamdaman ang kakaibang halo ng ginhawa at pag-alala. Lumakat siya patungo sa sala at umupo sa upuan sa tabing bintana na may tanaw sa gabing lungsod. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Attorney Reyes, Marisol, bukas sa 10:00 AM sa tanggapan ko. Kailangan nating pag-usapan ang estratehiya. Kumuha ng abogado si Ramon si Ati Soriano, seryosong kalaban, ngunit handa na tayo. Nagpadala si Marisol ng maikling sagot, handa na. Pagkatapos ay sumiksik siya sa upuan at pumikit. Marami ang inisip ngang kaniyang ina. Ngunit maaari ba niyang mahulaan ang lahat, hindi si Ramon ay hangal. Kapag nalaman niya na niloloko siya tungkol sa mga utang, magagalit siya ng husto. Isang pagtunong ng pintuan ang sumira sa kanyang pag-iisip. Nagulat si Marisol. Si Senyora Aurora ba ay bumalik? Lumapit siya sa peephole at huminga ng maluwag. Sa pintuan ay nakatayo si Daisy, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Mukhang nakaranas kang World War III. Pumasok si Daisy sa apartment. Nagtatanggal ng magaang na jacket. 3 beses na kitang tinawagan, hindi ka sumasagot, napagdesisyonan kong pumunta na. Pasensya na. Pagod na ngumiti si Marisol. Masyadong maraming nangyari ngayon. Sa isang tasang taa, ikinwento ni Marisol kay Daisy ang lahat. Ang sulat ng ina, ang prenuptial agreement, ang pagtataksil ni Ramon, ang plano sa mga utang, at ang pagbisita ng biyena. Nakikinig si Daisy, paminsan-minsang humahanga at yumiling. Ang iyong ina ay isang henyo, sa wakas ay sabi niya, tunay na estratehista, ngunit Marisol, naiintindihan mo ba na napakahirap ng nga paparating, si Ramon ay hindi magpapatawad ng ganitong kahihiyan. Ang ganitong lalaki ay paghihigantin. Alam ko, tumango si Marisol, ngunit ano ang gagawin ko? Ibibigay ko sa kanya ang kalahating ang bahay na pinagsikapan ng nanay ko sa buong buhay niya. Alam na nang nagtataksil siya sa akin. Hinalukan ni Daisy ang kanyang kamay. Tama ang ginagawa mo. Maging lang maingat, at kung kahit anong mangyari, nandito ako. Matapos umalis ang kaibigan, matagal na hindi makatulog si Marisol. Nahiga siya sa dilim at nag-isip tungkol sa kaniyang ina, tungkol sa kung gaano karaming sakit ang naranasan nito ng tahimik na nag-ipon ng katibayan, nagtatayo ng depensa para sa kanyang anak. Alam kaniyang ina ang tungkol sa kataksilan, at wala itong nabanggit. Dahil naiintindihan nito na hindi maniniwala si Marisol ng ganon-ganon lang. Kailangan niya ng katotohanan, mga dokumento, hindi mapabula ang katibayan. Patawad nanay, bulong ni Marisol sa kaniyang puso. Patawad sa pagkabulag ko, sa hindi ko makita kung sino ang katabi ko. Maaga nagsimula ang umaga. Nagbihis si Marisol blazer, kaunting makeup, buhok, sabon. Kailangan siyang magmukhang kumpiyansa at maayos, kahit na sa loob ay lahat ay kumakalam. Sinalubong siya NG, abogado NG Nejiti, profesional ngunit mainit. Umupo ka, Marisol. Gusto mo NG kape? Oh, salamat. Inilabas ni Attorney Reyes ang mga folder sa mesa. Una, ang iyong asawa ay talagang kumuhang abogado, ibig sabihin, seryoso siya, ngunit mayroon tayong kalamangan. Ano? Ang iyong ina ay gumawang perpektong trabaho. Ang ahensyang investigador na hirehin niya ay may lahat ng lisensya. Ang na-recording pag-usap ay nakuha sa mga pampublikong lugar kung saan walang inaasahang pribasidad. Ang mga mensahe ay ibinigay ng voluntaryo ng mga ikatlong partido. Lahat ay malinis mula sa legal na punto ng view. Binuksan ng abogado ang isa sa mga folder. Bukod dito, may isa pa. Hiniling ng iyong ina na magsagawa ng financial investigation. Lumabas na sa nakalipas na 1 taon at kalahati, si Ramon ay naglabas ng mahigit 1 milyong piso mula sa kanyang account opisyal na para sa pagpapayos ng kotse, mga regalo, personal na pangangailangan. Ngunit natuklasan ng investigador na ang malaking bahagi ng pera ay napunta sa kanyang kerida na si Chrissy Villanueva. Mga apartment na pinaupahan niya para sa kanilang mga pakikita, mga alahas, mga biyahe. Naramdaman ni Marisol ang lahat sa loob niya ay lumamig.
1,000,000 para sa kanyang krida, habang ako ay nagtatrabaho na mamahala ng tahanan, maaari itong gamitin. Mahinahon niyang tanong, walang duda tinatawag itong pag-aksaya ng pinagsamang ari-arian. Maaari tayong humiling ng kompensasyon, kasama pa ito bilang karagdagang argumento para sa pagpapawalang bisa ng prenuptial agreement. Ito ay pinirmahan mo sa ilalim ng panlilinlang at sistematikong nilabak ni Ramon ang kanyang nga obligasyon bilang asawa. Isang oras nilang pinag-usapan ang estratehiya. Ipinaliwanag ng Attorney Reyes na ang unang pagdinig ay nakatakda sa loob ng 2 linggo. Si Ramon ay malamang na magtatalo na walang nga utang at hihilingin ang kanyang bahagi ng pamana sa pamamagitan ng prenuptial agreement. Ngunit siya mismo ang tumangging-tumanggap ng pamana sa harap ng notaryo, tutol ni Marisol, tama, at iyon ang 18 trump card. Bababawin niya ang kanyang salita, sasabihing nilinlang mo siya, ngunit legal na naitala na ang kanyang pagtanggi, napakahirap bawiin. Kailangan niyang patunayan na ginawa ang pagtanggi sa ilalim ng presyon o pandaraya at patutunayan natin na voluntaryo itong ginawa niya sa isang malusok na isip sa harap ng saksi. At kung sasabihin niyang sinadaya ko siya sa pamamagitan ng maling impormasyon tungkol sa mga utang, ngumisi ang abogado. Hayaan niyang sabihin, una, walang nakasulat na garantiya ka sa kanya tungkol sa mga utang. Ibinigay mo lang ang impormasyong natanggap mo. Kung hindi niya ito sinuri bago gumawang desisyon, problema niya iyon. Pangalawa, kahit kilalanin ng korte na may pandaraya, hindi nito naalis ang katotohanan ng kanyang pagtataksil at pag-aaksaya ng mga pondo. Mananalunan pa rin tayo sa kaso ng pagpapawalang bisa ng prenuptial agreement. Nagsimula ng maunawaan ni Marisol kung gaano kainit ang bawat hakbang na inisip nga kaniyang ina. Hindi lang ito depensa, ito ay perpektong laro ng ahedres kung saan bawat galaw ay pinag-aralan ng maraming hakbang sa hinaharap. May isa pang bagay, dagdag ng Attorney Reyes, at may bakal na tonong tumalab sa kanyang tinik. Nagiwan ang iyong ina ng tala para sa akin. Hiniling niya na ibigay sa iyo kapag nagsimula na ang kaso. Kinuha ngang abogado ang sobremula sa kanyang kaha at iniabot kay Marisol. Nakilala nito ang sulat kamay kaniyang ina sa takip. Buksan kapag nagsimula na ang labanan. Nanginginig ang makamay ni Marisol habang binibiya ang sobre. Sa loob ay maikling sulat, aking minamahal na anak, kung binabasa mo ito, lahat ay ayon sa plano. Ipinakita ni Ramon ang tunay na mukha niya at sa wakas ay nakita mo ang katotohanan. Nangunguna ako, pinagdaanan mo ang lahat ng ito, ngunit alam ko na ikaw ay malakas, kayang-kaya mo. Nais ko mong malaman, hindi ako mapanghiganti. Hindi ko nais parusahan si Ramon ng basta-basta, ngunit hindi ko maaring hayaang kunin niya ang pinagsikapan ko sa buong buhay ko. Ang bahay na ito ay ang iyong kinabukasan, ang iyong seguridad. Kapag nakaroon ka nga anak, dito sila lalaki. Kapag kailangan mong tulong, maaari mo itong ibenta o paupahan. Ito ang iyong pundasyon. Si Ramon ay nagnais na kunin ito hindi dahil sa pagmamahal niya sa iyo, kundi dahil matakaw siya. Ang kanyang mga magulang ay pinalaki siya sa ganitong paraan katakawan, pagkukunwari, kawalang kakayahang tunay na magmahal. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa hindi mo nakita ito ng mas maaga. Ang pagmamahal ay bumubulag sa atin, ngunit ngayon ay nakakakita ka na at maaari ka nang magsanggalang sa iyong sarili. Maging matatag. Anak ko, lagi akong kasama mo, ang iyong nanay. Hindi napansin ni Marisol na dumaan na ang luha sa kaniyang mapisngi. Pinigil niya ang sulat sa kanyang kamay. Nararamdaman kung paano siya balutin ng pagmamahal at pag-aalaga ng kaniyang ina mula sa kabilang dako. Kumuha kang oras. Mahinahon na sinabi ni Attorney Reyes, maingat na lumipat ng tingin patungo sa bintana. Nang lumabas si Marisol sa tanggapan, tanghali na. Naglakad siya sa masayang kalye nang hindi napapansin ang karamihan, nalubog sa kaniyang nga pag-iisip, nagvibrate ang telepono. Mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, iniisip mo bang matalino ka? Iniisip mo bang ganun ka simple? Pagsisisihan mo ang ginawa mo.
Tumigil si Marisol ng bigla. Si Ramon lang ito ang maaring makpadala niyon. Nanginginig na naman ang makamay niya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sa takot, sa galit, nagpadala siyang sagot. Ang banta ay naitala. Salamat sa karagdagang katibayan para sa korte. Walang naksunod na sagot. Inilagay ni Marisol ang telepono at nakpatuloy sa paglalakad, nakatuwid ang balikat. Nagsisimula pa lang ang labanan, ngunit handa na siya. Binibigyan siya ng kaniyang ina ng lahat ng kailangan, sandata, baluting pangkalasag at plano. Kailangan na lang niyang lumakad hanggang sa katapusan. 2 linggo ang inihanda para sa unang pagdinig sa korte. Sa panahong iyon, 3 beses na nagpulong si Marisol kay Attorney Reza. Maingat na inihanda siyang abogado para sa pagtatanong, ipinaliwanag ang bawat detalyang estratehiyang depensa. Gagamitin nila ang emosyon, babalaeng Attorney Reyes sa huling pagpupulong. Ipapakita kanilang mapanlinlang na asawa, malamig, mapang-abala, ang pinakamahalaga, manatiling kalmado. Mayroon tayong magkatotohanan, at ang magkatotohanan ay mas malakas kaysa sa emosyon. Tumango si Marisol, ngunit sa loob ay lahat ay kumakalam sa kaba. Halos hindi siya nakatulog sa mga nakalipas na gabi, pinag-aral ang mga posibleng senaryo sa kanyang isip. Patuloy na nagpadala si Ramon ng mamensahe, minsan nagbabanta, minsan nagsusumamo. Wala siyang sinasagot. Sa arawng pagdinig, naksuot si Marisol ng puting barong-inspired na blazer ang parehong binigay kaniyang ina sa kanya para sa kaarawan. Para sa mahamahalagang okasyon, sabi ni Elena Santos noon, nahulan ba niya kahit ito? Ang korte ay mas maliit kaysa sa inaasahan ni Marisol. Nakaupo na si Ramon sa mesa kasama ang kanyang abogado, isang lalaki na may halos 50 taon, matigas ang mukha, malamig ang mga mata. Sa tabi niya ay nakaupo si Senyora Aurora at si Don Ernesto, parehong may pagpapahayag ng matuwid na pagkagalit sa kanilang mamukha. Nang pumasok si Marisol, mabilis na lumingon si Ramon. Nagtagpo ang kanilang matingin sa isang sandali. Sa kanyang mamata ay umaapaw ang galit na halong isang bagay pa baka takot. Mukhang masama siya, payat, may maitim na bilog sa ilalim ng mamata. Tumayo, ang korte ay dumating. Inanunsyo ngang kalihim. Tiningnan ng hukom ang mga naroroon at tumango. Naririto ang kaso ng petisyon ni Marisol Santos Reyes para sa annulment ng kasal at pagpapawalang bisa ng prenuptial agreement. Naririto rin ang counter-petition ni Ramon Reyes para sa pagpapawalang bisa ang pagtanggi sa pamana. Magsimula na tayo. Unang tumayo ang abogado ni Ramon. Nagsalita siya ng may tiwala, ng masinsinan, na ginagawang larawan ng mapagmahal na asawa si Ramon, na sinanay ng kanyang mapanlinlang na asawa, naksamantala sa kanyang kalungkutan matapos ang kamatayan ng kaniyang biyenan. Ang aking kliyente ay nasa estado ng pagkabigla matapos ang kamatayan ng ina ng kanyang asawa, idineklara niya. Sinadya na respondente na linlangin siya tungkol sa malalaking utang na nagpilit sa kanya na talikuran ang legal na bahagi ng pamana. Ito ay klasikong panloloko. Kumirot ang kamao ni Marisol sa ilalim ng mesa. Inilagay ni Attorney Reyes ang kamay sa kanyang balikat ng pampaligasan. Bukod dito, nagpatuloy ang abogado. Ang prenuptial agreement ay natapos sa pamamagitan ng magkasamang pahintulot 5 taon na ang nakakaraan sa harap ng notaryo. Walang paglabag sa proseso ng pagpirma. Ang pagtatangkang ipawalang bisa, ito ay pagnanais ng respondente na mag-isa na kontrolahin ang ari-arian na nakakahalaga ng 5 milyong piso. Umupo siya, nasisiyahan sa kanyang sarili. Humagulgol ng malakas si Senyora Aurora. Nagmamakunwari lang, naisip ni Marisol. Dahan-dahang tumayo si Attorney Reyes, walang pagmamadali. Ilang segundo siyang tahimik, pinahayaan ang tensyon na umakyat. Inyong karangalan, nagsimula siya sa kalmado, ngunit matibay na tinig. Mangyari po ninyong ipresenta sa korte ang makatibayan na ganap na pinabulaanan ang bersyon ng petisyonante. Kinuha niya mula sa folder ang isang tumpok ng mga dokumento. Una, ang prenuptial agreement.
Talagang pinirmahan ito nga aking kliyente 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit sa anong mga kalagayan, lumapit si Attorney Reyes sa hukom at nagbigay ng ilang pahina. Narito ang medical na record na nagpapatunay na sa araw ng pagpirma, si Marisol Santos Reyes ay nasa pagalaw na may mataas na lagnat na 39 degrees Celsius. Narito ang pahayag na kapitbahay na nakakita kung paano ininsistiyahan ng asawa na pumunta agad sa notaryo sa kabila ng kondisyon ng asawa. Maingat na tiningnan hukom ang madokumento. Pangalawa, nagpatuloy ang abogado tungkol sa pagtanggi sa pamana o sinabi nga aking kliyente sa asawa tungkol sa mga utang, ngunit hindi niya pinilit ang sinuman na tumangging tanggapin. Ito ay personal na desisyon ng petisyonante, pinatunayan ng notaryo. Si Ramon Reyes ay isang malusog na taong may sapat na gulang. Maari siyang magsuri ng impormasyon, humingi ng dokumento, kumonsulta sa isang abogado, hindi niya ito ginawa. Bakit? Lumingon si Attorney Reyes kay Ramon, namutla ito. Dahil interesado lang siya sa kita, sumagot siya sa kanyang sariling tanong, at ngayon, nang malaman ang tunay na halagang bahay, sinisikap niyang bawiin ang kanyang sariling desisyon. At ngayon, hayaan ninyong ipresenta ang pinaka-interesante. Ibinaba niya sa mesa ang bagong tumpok ngam nga dokumento. Nakilala ni Marisol ang mga ito nga tinipon ng kanyang ina, ang mga mensahe ni Ramon Reyes sa kanyang mga magulang. Dito ay pinag-uusapan ang mga plano para makuha ang bahay. Sinipiko, kailangan nating kumbinsihin ang matanda na italaga ang bahay kay Marisol bago siya mamatay. Mas madali iyon. At karagdagan, pagkatapos ay mag-anul tayo, hatiin ang bahay, at malaya ka na. Isang katahimikan ang bumagsak sa korte. Binuksan ni Senyora Aurora ang kanyang bibig ngunit wala itong naibigay na tunok. Marekord ng bangko, nagpatuloy si Attorney Reyes nang walang mabigong tinig. Nagpapatunay na sa nakalipas na 1 taon, si Ramon Reyes ay gumugol ng mahigit 1 milyong piso sa isang tinatawag na Crisi Villanueva mula sa pinagsamang badyet ng pamilya, ang kanyang krida na kung saan natutugunan siya sa loob ng 1 taon at kalahati. Isang sandali siyang huminto, iyon ang kanyang babae, sabi ni abogado ni Ramon na tumayo, mga sinungaling na mga larawan, umupo, matalas na saway nga hukom. Bibigyan kayo nga pagkakataon na magsalita mamaya. Inilabas ng Attorney Reyes ang huling trump card nga larawan, si Ramon na kasama ang babae sa isang restaurant sa Begeche, nakakayakap sa Boracay, pumasok sa isang hotel sa Pasay. 3 buwan ang nagtrabaho ang pribadong investigador, paliwanag ng abogado. Lahat ay nakatala, lahat ng resibo ay nakatago. Si Ramon Reyes ay sistematikong nandaya sa kanyang asawa, ginugol ang pinaksamang pra sa kanyang krida at sabay na nagplaplano na makuha ang pamana ng biyenang buhay pa. Nang mabigo ang plano, sinubukang ipawalang bisa ang kanyang sariling desisyong tumangging tanggapin ang pamana. Maingat na tiningnan ng hukom ang nga dokumento isa-isa, nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit napansin ni Marisol kung paano kumikirot ang kanyang malabi. May sasabihin ka ba para sa iyong depensa? Tanong ng hukom kay Ramon. Tahimik si Ramon, namutlang putla, nangingisay ang pisngi, may ibinubulong na mainit na abogado niya sa kanyang tainga, ngunit tila hindi narinig ni Ramon. Ang mga larawang ito, nagsimula siyang magsalita sa wakas, lahat ay hindi tulad ng tila nila. Si Crisi ay kasamahan lang sa trabaho. Isang kasamahang binigyan mong pulseras na nakakahalaga ng 120,000 piso, pumuputol si Attorney Reyes, narito ang resibo. Isang kasamahang kasama mo sa pagbook na kwarto sa hotel sa Ortigas 6 na beses sa nakalipas na 2 buwan. Narito ang kumpirmasyon ng nga pagpapareserba. Sumuko si Ramon, tunay na humagulgol na si Senyora Aurora ngayon mula sa takot sa pagkakalantad, na mula si Don Ernesto nakatitig sa sahig. Inyong karangalan, pumitlak ang abogado ni Ramon, sinubukang iligtas ang sitwasyon. Kahit may mga pagtataksil na naganap,
Hindi nito naalis ang katotohanang nilinlang ang aking kliyente sa pagtanggi sa pamana. Nilinlang ng iyong kliyente ang kaniyang sariling katakawan, sabi ng Atty. Reyes. Hindi niya sinuri ang impormasyon tungkol sa mga utang dahil natakot siyang mawalan ng pera at ngayon, nang malaman ang tunay na halaga ng bahay, sinisikap niyang mabawi ang napalampas, ngunit ang batas ay nasa ating panig. Ang pagtanggi sa pamana ay isang unilateral na transaksyon na hindi maaring bawin o baguhin. Inubo ang hukom, ang pagdinig ay isinasara. Ang desisyon ay ilalabas sa loob ng 3 araw, tumingin siya kay Ramon ng matagal. Inirekomenda ko sa mga partido na gamitin ang panahong ito upang pag-isipan ang posibilidad ng pakikipagkasundo. Nang tumayo ang lahat, sinubukan ni Ramon na lumapit kay Marisol, ngunit tumayo si Atty. Reyes sa pagitan nila. Anumang komunikasyon ay sa pamamagitan lang na kinatawan, malamig na sabi nito. Lumabas si Marisol sa kortena, ang mga tuhod ay nanginginig. Sa labas lang, nang humigop ng malamig na hangin, naramdaman niya na makakahinga na siya ng malaya. Kahanga-hanga kayo, sinabi niya sa abogado. Ngumiti si Atty. Reyes sa unang pagkakataon sa loob ng kanilang pagkakakilala. Ang iyong ina ang kahanga-hanga. Inisip niya ang lahat, ganap na lahat. Alam mo ba, sa 30 taon ng aking karera, wala akong nakilalang taong pinangalagaan ang kanyang anak ng ganito ng maingat. Si Dr. Elena Santos ay isang kahanga-hangang babae. Tumango si Marisol, nararamdaman ang isang bukol sa kaniyang lalamunan. Ano ang susunod? Tanong niya. Hinihintay ang desisyon, ngunit halos sigurado ako sa positibong resulta. Malinaw na ang hukom ay hindi sa kanilang panik. 3 araw na dumaan ng mabagal. Hindi na nagpadala ng mensahe si Ramon. Malamang na ipinagbawal ito ng abogado, ngunit nakpakita ang kanyang ina. Tumawag si Senyora Aurora sa susunod na araw matapos ang pagdinig. Nanginginig ang kanyang boses, hindi sigurado kung sa galit o takot. Ginagasak mo ang pamilya, simula nito ng walang pagbati. Si Ramon ay lagi kang minahal, at ikaw, si Ramon ay 1 taon at kalahating nandaya sa akin. Mahinahon na naputol ni Marisol. Ito ba ay pagmamahal? Lahat ng lalaki ay naktatawid ng bakod. Sumirit ang boses ng biyena. Hindi ito dahilan para sirain ang kasal. Para sa akin ito ay dahilan. Naramdaman ni Marisol ang kakaibang katahimikan. Ayoko nang mabuhay kasama ang isang taong nakikita. Sa akin ang isang pinagkukunan ng kita. Magsampa kami ng isa pang demanda. Nagbanta si Senyora Aurora. Maghahanap kami ng ibang mga abogado, pagsisisihan mo. Magsampa kayo, pagod na sagot ni Marisol at nagoff. Binablok niya ang numero ng kanyang biyena at pinatay ang telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nahiga siyang mahinahon. Ang 3 araw ng paghihintay ay naging para kay Marisol na kakaibang halong ang kaba at kalmadong kumpiyansa. Ginugol niya ang maito sa bahay ng kaniyang ina, inaayos ang nga bagay, binabasa ang mga lumang liham at tala-arawan. Bawat pahina ay nagbubukas sa kanyang bagong aspetong kaniyang ina, hindi lang bilang isang mapag-alagaang magulang, kundi bilang isang matalinong estratehista na sa loob ng maraming taon ay nagmamasid, nag-aanalisa at naghahanda para protektahan ang kanyang anak. Sa isang tala na may petsan 2 taon na ang nakalipas, sinulat ng kanyang ina, ngayon ay nakita ko si Ramon na nakpulong sa isang babae malapit sa isang kafe. Walang napapansin si Marisol, masyadong magtitiwala. Nagsisimula akong mangalap ng impormasyon. Kung nakakamali ako, lahat ay sisirain ko. Kung tama ako, magkakaroon siya ng proteksyon. Hindi nagkamali ang kanyang ina. Tama siya sa lahat. Sa ika-4 na araw, dumating si Marisol sa gusalingang korte ng 30 minuto bago ang nakatakdang oras. Naghihintay ang abogado sa kanya sa pintuan. Handa ka na ba? Tanong nito. Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Marisol. Kailangan kang maging handa. Handa ka na, hindi mo palang naiintindihan ito. Ngumiti ang abogado. Nagsagawa ang iyong ina ng napakalaking trabaho. Karaniwang natatalo ang ganitong mga kaso dahil sa kakulangan ng katibayan. Para sa atin,
Sobra-sobra ang katibayan. Sa salang pagdinig, nakaupo si Ramon kasama ang kanyang bagong abogado, isang bata at mapagmataas na lalaki na nakasuot ng mamahaling barong. Sa tabi niya ay nakahimlay ang mamagulang ni Ramon. Lahat nekatatlo ay tumingin kay Marisol ng may halatang galit. Pumasok ang hukom ng tama sa oras na itinakda. Matapos suriin ang mga material na iniharap, ang korte ay dumating sa sumusunod na konklusyon. Ang prenuptial agreement na natapos sa pagitan ng petisyonante at respondente ay idineklara na walang bisa dahil sa paglabag sa proseso ng pagpirma at sa pagkakaroon ng mga palatandaan ng pag-abuso sa karapatang galing sa bahagingang respondente. Kumikirot si Ramon, inilagay ng kanyang abogado ang kamay sa kaniyang balikat, pinipigilan siya. Isinasaalang-alang ang sistematikong paglabag ng respondente sa mga obligasyon ng pag-aasawa, ang pag-aaksaya ng pinagsamang pondo at ang pagkakaroon ng katibayan ng pansariling motibo sa kasal. Pinagtitibay ni korte ang petisyon para sa annulment. Ang pahahating ari-arian ay ginagawa sa sumusunod na paraan. Ang bahay na natanggap ng petisyonante sa pamamagitan ng pamana ay nananatiling ganap sa kaniyang personal na pagmamay-ari. Ang pinagsamang naipon na ari-arian ay nahahati ng pantay-pantay maliban sa halagang 1,020,000 piso na ginastos ng respondente sa labas ng kasal na relasyon. Ang halagang ito ay binabayaran sa petisyonante mula sa bahaging respondente. Huminto ang hukom, tumingin kay Ramon nang nakaangat ang salamin. Bukod dito, ang respondente ay pinakbabayat en hakastusin sa pagdinak at kabayaran para sa moral na pinsala sa halagang 300,000 piso. Ang desisyon ay maring ay apela sa loob ng isang buwan. Nang umalis ang hukom, naramdaman ni Marisol ang parang naalis na hindi nakikitang bigat mula sa kanyang balikat. Nanalo siya. Pinangalagaan siyang kaniyang ina kahit matapos ang kamatayan. Lumingon si Ramon sa kanya, naging anyo ang kanyang mukha mula sa galit. Pagsisisihan mo ito. Mag-aapela kami, maghahanap ng ibang abogado, patutunayan namin na, Ramon, mahinahon na siya, tumahimik ka. Lumayo ka sa aking buhay. Lumabas siya sa kwartong pagdinig ng hindi lumingon. Sa labas ng gusali ay hinabol siya na abogado. Maligayang bati, sabi nito ng may mainit na ngiti, ang iyong ina ay magiging ipinagmamalaki siya sa iyo. Ang unang 2 linggo ay medyo tahimik. Nagsimulang ayusin ni Marisol ang bahay, inorganisa ang magagamit ng kaniyang ina, dahan-dahang ginagawa ang espasyo na kanya. Bawat araw ay nakakahanap siyang bagong bagay, magalumang larawan matala, mga maliliit na bagay na nagpapaalalang kaniyang ina, at sa bawat araw ay mas naiintindihan niya kung gaano kapalayo ang pananaw ni Dr. Elena Santos. Sa isa sa mga drawer ng writing desk, natagpuan ni Marisol ang isa pang folder. Nakasulat dito, buksan matapos ang pagdinig. Sa loob ay ilang dokumento at isa pang sulat ng kanyang ina. Anak ko, kung binabasa mo ito, lahat ay ayon sa plano. Ipinagmamalaki kita. Ngunit kilala ko si Ramon at ang kanyang pamilya ng mas mahusay kaysa sa iniisip mo. Hindi sila titigil kaya naman, narito ang isa pa para sa lahat ng bagay na maaring mangyari. Binuksan ni Marisol ang madokumento. Mga kopya nga mga transaksyon sa pananalapi ni Ramon sa loob. Ngang 3 taon may paraan ang kaniyang ina na makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang mga account, mga paglipat, mga investments. At maraming kawili-wiling bagay doon, lumabas na naktago si Ramon ng malaking bahagi ng kanyang kita. Opisyal na siya ay isang manager lamang, ngunit sa katunayan ay mayroon siyang ilang pinagkukunan ng kita na hindi alam ni Marisol, consultancy fees, pakikipagtulungan sa maliit na negosyo, at maging ilang mga kahina-hinalang transaksyon sa real estate. Ang folder ay naglalaman din ng ulat ng pribadong investigador na may detalyadong ulat tungkol sa kalagayan ng pananalapi ng pamilya ni Ramon. Ang kaniyang mamagulang ay hindi rin ganon kasimple. Si Don Ernesto ay opisyal na pensyonado, ngunit nagmamay-ari ng ilang komersyal na ari-arian na pinapaupahan sa pamamagitan ng straw firm. Si Senyora Aurora
ay opisyal na hindi nagtatrabaho, ngunit nagmamayari ng bahagi ng isang beauty salon sa Quezon City. Sa dulo na ulat, isinulat ng investigador, inirerekomenda kung panatilihin ang data na ito, maaring maging kapaki-pakinabang sa posibleng mga paglilitis sa korte o mga pagtatangkang pag-blackmail. Maingat na tinipon ni Marisol ang lahat ng dokumento pabalik sa folder at inilagay ito sa kaha. Hindi tumitigil ang kahangahangang pag-ingat ng kanyang ina na magpahanga sa kanya. Ang apelasyon ay inihain ng eksakto 2 linggo pagkatapos ng desisyon ng korte. Kumuha si Ramon N. bagong abogado, sikat at kilala sa agresibe na taktika. Sa apelasyon, sinubukan nilang ipawalang bisa ang halos lahat, ang katibayan ng pagtataksil, ang katotohanan ng pandaraya sa pagpirma ng prenuptial agreement at kahit ang kakayahan ng hukom. Hindi mukhang nag-aalala ang abogado ni Marisol. Karaniwang estratehiyang kawalan ng pag-asa, paliwanag niya. Sinisikap nilang puno ng papel ang korte, umaasa na makahanap ng anumang puwang, ngunit may bakal na katibayan tayo, huwag kang mag-alala. Ngunit ang inaaalala ni Marisol ay hindi ang apelasyon. Nagtitiwala siya sa kanyang abogado, ang ibang bagay ang nag-alala sa kanya. Sa nakalipas na ilang araw, napansin niya ang makakaibang bagay. Tila may nagmamatiyag sa kanya. Ilang beses nakita niya ang parehong kotse sa tabingang bahay. Isang gabi ay tila may nagtangkang buksan ang pintuan ng kanyang apartment. Nag-install si Marisol ng karagdagang mga security camera at nagpalakas ng mga kandado. Ikinwento rin niya ang lahat sa kanyang abogado at naghain ng reklamo sa pulis. Pagkaraan ng 1 linggo, napatunayan ang kanyang pag-aalala. Natalangam ga kamera kung paano lumabas ng gabi ang isang hindi kilalang lalaki sa pintuan ng kanyang apartment. Tumingin siya sa paligid, naglabas ng mga kasangkapan at sinubukang buksan ang kandado. Ang mabagong kandado ay hindi niya nagawa. Nang halos 10 minuto ay umalis siya. Agad na ibinigay ni Marisol ang recording sa pulis. Natukoy na eksaminasyon ang pagkakakilanlan. Ito ay isang kakilala ng ama ni Ramon, isang lalaki na may record ng pagnanakaw. Kinuha ng pulis ito sa susunod na araw. Sa investigasyon ay mabilis itong nagsalita. Lumabas na si Don Ernesto ay nagalok sa kanyang 50,000 piso para makapasok sa apartment ni Marisol at kunin ang ilang dokumento. Anong madokumento ang hindi niya tinukoy, ngunit nagbigay siyang paglalarawan ng kaha. Malinaw na nalaman nila ang tungkol sa mga mapanganib na material. Ito ay isang seryosong krimen. Agad na naghain ang abogado ni Marisol ng reklamo para sa pagpapasilab sa pagnanakaw laban kay Don Ernesto. Ginamit din niya ang insidenteng ito bilang karagdagang argumento sa proseso ng apelasyon. Ipinakita na ang pamilya ni Ramon ay nagpapatuloy ng malabak sa batas na aksyon. Sinubukan ni Ramon na humiwalay sa aksyon kanyang ama, iginiit na wala siyang kaalaman dito, ngunit natukoy ng investigasyon na si Ramon mismo ang nagbigay sa kanyang magulang ng impormasyon tungkol sa posibleng karagdagang madokumento. Ang mausapan sa telepono at mga mensahe ay nakumpirma nito. Ang korteng apelasyon ay nakpulong pagkaraan ng 1 buwan. Sa pagkakataong ito, mukhang mas hindi kumpiyansa si Ramon. Ang kasaysayan ng pagtatangkang magnakaw ay seryosong nasira ang kanyang posisyon. Ang kanyang bagong abogado ay nagtatrabaho ng husto, ngunit ang mga katotohanan ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ganap na tinanggihan ng korte ang apelasyon. Higit pa rito, espesyal na idiniin na hukom sa kanyang desisyon na ang pagtatangkang labag sa batas na maimpluwensiyahan ang petisyonante at ilegal na makuha dokumento ay nagpapatunay ng masamang loob ng respondente at nakukumpirma ng kawastuhan ng desisyon ng korte ng unang pagkakataon. Nang lumabas sa sala ang pagdinig, naramdaman ni Marisol ang tunay na ginhawa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tapos na ang lahat. Ganap at walang kondisyon na pag-aari na niya ang bahay. Natalo ng ganap at walang kaligtasan si Ramon at ang kanyang pamilya. Nang gabi,
Nakaupo siya sa balkoni ng kanyang apartment, tinatamasa ang tanawin sa gabi ng lungsod. Sa kaniyang kamay ay hawak niya ang larawan ng kaniyang ina. Tumingin sa kanya si Dr. Hawak niya tumingin sa kanya si Dr. Daan. Elena Santos nang mahinaon at matalino na parang sinasabi, "Alam ko nang kaya mo. Salamat nanay," bulong ni Marisol. "Sa lahat. Para sa pangangalaga sa akin, para sa pagtuturo sa akin na huwag sumuko, para sa pagpapakita sa akin kung sino ang bawat isa." Tumunog ang telepono. Ito ay ang kanyang kaibigan na si Daishi. "Marisol, narinig ko na tapos na ang lahat. Kumusta ka? Makita tayo, ipagdiwang ang iyong tagumpay." Ngumiti si Marisol. "Oh, oras na para bumalik sa normal na buhay. Ang bangungot ay tapos na. Sige, marami akong sasabihin sa iyo." Medyo mas maga pa si Marisol kaysa kay Daisy nang dumating siya sa cafe, pinili ang mesa sa tabing ng bintana, umorder ng tsaan na may gatas, at nahulaan ang sarili sa kakaibang pakiramdam. Wala siyang dapat pabilisin, walang dapat bigyan ng pagpapaliwanag, walang dapat hintayin na bitag sa bawat salita. Buhay ang lungsod sa labas ng salamin, nagmamadali ang mga tao, nagaanyaya ang mga stoplight, umaalingaw-ngaw ang mga kotse, at sa loob niya ay sa wakas ay nangyayari ang katahimikan. Pumasok si Daisy sa cafe na may ganitong ekspresyon sa mukha na parang hindi lang ipagdiriwang ang tagumpay ng kaniyang kaibigan, kundi ang pagsira ng isang buong imperyo. "Alam ko na kayang mo," isinigaw niya sa halip na pagbati at mahigpit na niyakap si Marisol. "Pero hindi ako ganap na naniniwala na makakarating sila sa pagtatangkang magnanakaw. Napakaseryoso nila." Umiling lang si Marisol, "Hindi sila nagpalabas ng laro. Ganito lang sila palagi. Hindi ko lang nakita." Hindi nakita naktiwala ka," mahinahon na tutol ni Daisy habang inililayo ang kanyang trench coat. "Iba iyon." Ang salitang iyon ay nakpukaw sa Marisol ng mas malakas kaysa sa anumang tagumpay sa korte. Naktiwala. "Oh, ganun nga." Hindi siya mangmang, hindi siya mahinanak, mahal lang siya at nasanay na bigyan ng katwiran, mahanap ng paliwanag, palamigin ang kasamaan ng iba para hindi masira ang kanyang sariling larawan ng mundo. Matagal silang naupo sa mesa. Nakukwento si Daishi, sinisikap siyang patawanin, binabalik ang maalaala mula sa universidad, maingat na inilipat ang usapan sa hinaharap, hindi sa mga pagdinig, hindi kay Ramon, hindi sa kanyang mamagulang sa hinaharap. "Ano ang susunod?" Sa wakas ay tanong niya. "Huwag mo lang sabihin sa akin na maupo ka ng nag-iisa sa malaking bahay at magdurusa sa ilalim ng ulan." Ngumisi si Marisol. "Hindi, tapos na ang pagdurusa. Ngunit ano ang susunod? Hindi pa alam. Kung ganon, magsimula sa simple. Mabuhay, huminga, matulog ng mahinahon. Ayusin ang bahay kung paano mo gusto, hindi kung paano ito komportable para sa isang tao. Bumili ng bagong blanket, ilipat ang magkasangkapan, itapon ang lahat ng nagpapaalala sa nakaraang buhay. Minsan ang bagong buhay ay nagsisimula hindi sa malalaking desisyon kundi sa bagong rice cooker." Tumawa ng malakas si Marisol, magaan, taos puso. "Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, mayroon na akong bagong rice cooker. Tingnan mo." Nangangahulugang nag-start na ang proseso. Nang bumalik siya sa bahay ng gabi, sinalubong siyang parehong katahimikan na nun ay nakakatakot ngunit ngayon ay nagpapakalma. Dahan-dahang lumakat si Marisol sa mga silid, huminto sa bintana ng sala. Dito pa rin naramdaman ang presensya ng kanyang ina. Hindi mabigat, hindi malungkot, mainit, halos buhay. Parang sana si Dr. Elena Santos ay lumabas lang sandali at babalik na magtatama ng kurtina, maglalagay ng tubig sa kaldero, magtatanong kung bakit maputla ang kaniyang anak. Lumapit si Marisol sa writing desk at kinuha ang folder na may huling dokumento. Desisyon ng korte, resolusyon ng aplasyon, kopya ng reklamo sa pulis, mapahayag, akta. Lahat ng kamakailan ay tila sandata, ngayon ay biglang naging simpleng nga papel. Mga papel na sa likod nito ay
Isang simpleng katotohanan lamang, malaya na siya. Maingat niyang tinipon ang lahat sa isang kahon ng archive, nilagdaan gamit ang marker sarado, nag-isip ng isang sandali, at inilagay ang kahon sa pinakamalayong drawer ng aparador. Oras na para tapusin hindi lang legal, kundi tunay. Pagkaraan ng 3 araw, pinalitan ni Marisol ang kanyang numero. Sinubukan ni Ramon na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng magkakilala pagkatapos sa email, pagkatapos sa pamamagitan ng isang pinsan, ngunit si Marisol ay hindi sumagot sa kahit saan. Lahat ng kailangan ay nasabi na, lahat ng kailangan ay napatunayan ng korte. Pagkatapos ay dumating ang balita na inaasahan niya ngunit na kumapit pa rin bilang isang panghuling tuldok. Nagbukas ng kaso laban kay Don Ernesto, hindi ang pinakamalubha, ngunit sapat para ang kanyang pangalan ay lumitaw kung saan niya hindi gusto. Isa sa mga nangungupahan ay tumanggi na palawigin ang kasunduan sa paupahan ng espasyo. Si Senyora Aurora ay may problema na sa kanyang salon ang kasosyo niya nang marinig ang tungkol sa pamilyang iskandalo at pagtatangkang pagnanakaw ay nagdesisyong humiwalay. Si Ramon ay tahimik nang walang pakabigo, hiniling na mag-resign sa kumpanyang kinatatrabahuhan niya. Hindi nila gusto ang mapampublikong kwento tungkol sa makarida, mapagdinig at mga eskema ng pandaraya. Nalaman ni Marisol ang lahat ng ito hindi sa malisya, basta't ang mundo, gayang naging malinaw, ay naglalagayng lahat sa tamang lugar, hindi palaging mabilis, hindi palaging malakas, ngunit naglalagay. Isang araw, inimbitahan siya ni Attorney Reyes sa kanyang tanggapan, hindi na bilang kliyente, kundi para sa isang simpleng usapan. Sa mesa ay mayroong 2 tasang kape at isang payat na folder. Ito ang mga huling dokumento. Sabi nito, teknikal na lahat ay tapos na. Ang writ of execution para sa kompensasyon ay may bisa na. Ang kotse ay na-assess na. Ang iyong bahagi ay ililipad sa loob ng 1 buwan. Wala na silang magagawa. Kinuha ni Marisol ang folder at tumango. Salamat sa inyo. Salamat sa iyong ina. Sagot NG Abogado. Idinala ko lang ang kaso sa katapusan. Alam mo, ang iyong kwento ay bihira. Karaniwang sa ganitong sitwasyon ang mga tao ay nasira o nagsisimulang magiganti ng ganon kabilis na sinisira nila ang kanilang mga sarili kasama ang kalaban. Ikaw ay gumawa ngang iba. Gusto ko ring magiganti. Tapat na aminin ni Marisol. Sa mga unang araw, sobrang gusto ko. Ngunit pinili mo ang proteksyon, hindi ang paghihiganti. Malaking pagkakaiba. Naalala ni Marisol ang mga salitang iyon, unti-unting dumating ang taksibol. Ang boulevard sa ilalim ng mga bintana ng bahay ng kaniyang ina ay luntiang berde sa bawat araw. Sa lumang nara na sahig tuwing umaga ay may mainit na mga parihaba ng liwanag. Nagsimulang magtrabaho ng remote si Marisol ng ilang araw sa 1 linggo at lalong nakikita kung paano siya nagbabago. Nawala ang ugaling makinig sa susi sa kandado, nawala ang paninikip ng manggabalikat, nawala ang patuloy na pagnanais na magpaliwanag, huminging na tawad, sumuko basta at walang alitan. Sa lugar nito ay dumating ang ibang bagay, katahimikan, paggalang sa sarili at napakalinawin. Walang pagmamahal na dapat magastos ang isang taong kanyang dignidad. Sa simula ng Abril, nagpasya siyang gawin ang bagay na hindi pa niya napagtawanan noon. Binuksan niya ang aparador ng kanyang ina, maingat na inayos ang mga damit at ang ilan ay dinala sa isang charitable organization. Ang pinakamahalagang sa puso ay iniwanan niya isang sutlang belo, isang paboritong brooch, isang lumang notepad, ilang larawan. Ang lahat ng iba ay pinalaya. Nang bumalik sa bahay, matagal na nakatayo si Marisol sa gitna ng silid at pagkatapos ay biglang naintindihan niya hindi niya nilalait ang alaalang kanyang ina. Sa kabaliktaran, ginagawa niya ang eksaktong nais ngang kanyang ina para sa kanya, hindi ginagawang mausoleo ngang nakaraan ang bahay, kundi pinupuno itong buhay. Pakaraan ngang ilang araw, dumating ang mga manggagawa. Hindi nagutos ng malalaking renovasyon si Marisol, dito lahat ay maayos na nga.
Ipinintahan lang niya ang nadingdingang sala sa mas mainit na kulay, pinalitan ang mabibigat na kurtina, bumiling bagong sofa at isang malaking kahon na mesa, hindi para sa mga bisita na bumabalik dahil sa katungkulan para sa mga taong gusto niyang makasama. Nang lahat ay tapos, inimbitahan niya si Daishi. Pumasok ang kaibigan, tumingin sa paligid, at humanga, talaga, naging tunay na iyo na ito. Tumingin si Marisol sa paligid at ngumiti. Oh, tilaw. Uminom sila ng alak sa kusina, tumawa, nag-usap tungkol sa trabaho, bakasyon, mga maliit na bagay, ni minsan sa buong gabi ay hindi naalala ni Marisol si Ramon. Nang magbihis na si Daishi, biglang sinabi ni Marisol, "Alam mo, matagal akong nag-isip ano ang katarungan sa lahat ng kwentong ito." Lumapit si Marisol sa bintana, sa labas ay kumukurap ang gabi nga lungsod, sa ibaba ay dumadaloy ang tahimik na buhay nga lungsod. Hindi sa natalo siya sa bahay at hindi sa pinarusahan siya, iyan ay mga kahihinatnan. Ang katarungan ay nasa katotohanang nakita ko ang katotohanan bago pa ako ganap na nawala sa aking sarili. Medyo kaunti pa at nabuhay na sana ako kasama niya ng maraming taon. Mag-aalangan sa sarili ko, magpapahintulot, magtitiyaga, tatawaging pamilya iyon ang sana, ang tunay na pakawala, hindi ang hindi ang masukat na metro kundi ang sarili ko. Dahan-dahang lumapit si Daishi at niyakap siya mula sa balikat. Kaya hindi lang bahay ang nailigtas ng iyong ina. O mahinahon na sakot ni Marisol, nailigtas niya ako. Sa tag-araw, kumuha si Marisol ngang bakasyon sa unang pagkakataon sa loop ng maraming taon. Hindi dahil kailangan, hindi dahil ganon ang dapat kundi dahil tunay na nanais niya nito. Pumunta siya ng 1 linggo sa El Nido nang nag-iisa. Noon ang ganitong ideya ay tila kakaiba at maging malungkot. Ngayon naman sa pagiging nag-isa ay walang kawalan o takot. May pagpili, may kapayapaan, siya mismo. Sa tabing dagat ng maliit na bayan sa Palawan, nakaupo sa mainit na bato na may tasang kape, biglang nahulaan ni Marisol na hindi na siya nag-isip ng nakaraan, kundi ng hinaharap, hindi ngang kataksilan, hindi nga mapagdinig, hindi nga sinabi at kung magkano ang nawala kundi ngang kung ano ang gusto niya, at lumabas na marami siya gustong gawin. Gusto niyang tapusin ang kursong na antala niya ng 2 taon. Gusto niyang lumipat sa mas kawili-wiling trabaho. Gusto niyang matutong magpatakbong sasakyan ng may kumpiyansa. Gusto niyang maging mahal uli, ngunit ngayon ay hindi, nabulag. Gusto niyang mamuhay ng hindi humingi ng pahintulot para sa sariling kaligayahan. Nang bumalik siya sa Manila, nagbukas si Marisol ng laptop at nakain ng mga dokumento para sa Professional Development Program. Sa loob ng 1 buwan ay tinanggap siya. Pagkalipas ng 2 buwan pa ay may nag-alok sa kanya ngang bagong posisyon sa isang malaking kumpanya, mas mataas, mas kawili-wili. Nang suweldong nun ay maingat pa lamang niyang pinapangarap. Minsan ay tila alam ito ng kanyang ina. Hindi sa detalye, siyempre, ngunit sa pangunahing bagay na nang mapalaya si Marisol sa kasakiman ng iba, sa kanilang kasinungalingan at kontrol, ay hindi maiwasang magsimula siyang lumago. Mabilis, malaya, ng buong lakas. Sa taglagas, sa kaarawan ng kanyang ina, bumili si Marisol ng malaking bouquet ng puting krisantemum nga paboritong bulaklak ng kanyang ina at pumunta sa sementeryo. Matagal siyang nakatayo sa malinis na monumen kung saan tumingin si Dr. Elena Santos ng parehong mahinahon at matalino. "Nakawak ko, nanay," sabi ni Marisol ng mababa. "Hindi kaakat. Hindi perpekto, ngunit nakawak ko. At hindi nahahayaan ng sinuman na mapag-alinlanganan ako sa aking sarili pangako." Bahagyang kumilos ang hangin sa mga lasong buket. Ngumiti si Marisol sa pamamagitan ng magaang na lungkot. Sa pauwi ay hindi siya agad pumunta sa bahay. Naglakad siya ng lakad sa parehong makasaysayang boulevard na tinatanaw ng mga bintana ng bahay. Nagalaw ang madahon sa ilalim ng kanyang nga paa at may amoy ng taglagas at ng isang bagong bagay sa hangin. Hindi dahil nakalimutan ang nakaraan, hindi ito nakalimutan, huminto na lang itong masakit ng ganon katindi.
Nang umakyat si Marisol sa bahay, sinalubong siyang malambot na liwanag ng ilaw, katahimikan, at pakiramdam ngang matibay na tahanan. Inalis niya ang kanyang jacket, tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin at biglang napansin kung gaano siya nagbago. Naging iba ang tingin, naging mas tuwid ang likot, sa mukha ay may bagay na dati ay wala, kalmadong lakas. Sa tabi ngang salamin ay nakapatong ang matandang sobrengang kanyang ina. Matagal na nagplanong ilagay ito ni Marisol sa malayo. Ngunit para sa isang kadahilanan ay hindi niya ito nagawa. Ngayon ay kinuha niya ito sa kanyang makamay, maingat na hinalik ang pamilyar na sulat kamay ngang ina sa takip at inilagay sa itaas na drawer ng aparador, hindi bilang sakit, bilang alaala. Pagkatapos ay lumapit siya sa bintana at ibinuka ang sash. Sa apartment ay pumasok ang malamig na gabi-gabing hangin, ingay ngang mamalalayong kotse, huningang malaking lungsod na namumuhay nga sarili nitong buhay at hindi alam na isang napakalaking digmaan ay nagwakas noong isang panahon sa mga dingding na ito. Malalim na hininga ni Marisol. Ang mga mapanlinlang na tao ay natiyak na kasama ang kanilang sariling katakawan at si Marisol, sa wakas, ay natiyak kasama ang kanyang sarili at sa wakas ay naunawaan niya na ito ay hindi kalungkutan. Ito ay kalayaan.